Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, i-discuss naman natin huling allocation method of joint cost. So ito yung net realizable value or NRV at split off point. So ano nga bang meron dito sa method na to at ano-anong dapat natin i-consider pag mag-allocate tayo ng ating joint cost at paano ito na iba sa dalawang naunang methods na ginawa natin. Okay, sige, start tayo. Let's go! So bago natin sagutan tong problem na to, konting intro muna tayo tungkol sa NRV method na gagawin natin. Kadalasan kasi, merong ilang mga joint products na hindi pa siya saleable pagdating ng split off. Pwede mo siyang ibenta. Kaya lang, hindi pa ganun karami ang bibili sa kanya kasi hindi pa ganun kataas ang marketability. Kaya naman itong mga joint products na to, kinakailangan i-process pa siya further. Tapos, magkakaroon ka nga lang ng additional cost beyond split off point. So dahil nga ang reason, kulang pa yung marketability at split off, kaya naman hindi natin magagamit yung sales value at split off point method. So gagawin natin, ang gagamitin natin is approximated NRV at split off allocation. So kukunin mo yung NRV ng bawat joint product at split off by deducting or by considering the final price, then ilaless natin yung separate cost. Okay? So, start tayo. Basahin ko lang itong ating problem. So, Harry Poultry started processing 10,000 tons of chicken during the month. Approximately 10% of the tonnage started will become a byproduct to be used as fertilizer pellets. So again, out of 10,000, 9,000 lang yung nagawa niyang joint products na merong tatlong klase: chicken breasts, ground chicken, tsaka whole chicken. Yung 1,000 na byproducts is hindi muna natin yan papansinin. Okay? Although merong separate accounting for that, pero for this video, hindi natin siya gagalawin. So, out of 9,000 tons of joint products, 3,800 ang napunta sa chicken breasts, 2,400 sa ground chicken, then 2,800 sa whole chicken. Tapos ang joint cost na nagastos ni Harry during the joint process is 5,400,000. Then ito yung mga iba pang information na kailangan natin para makapag-sagot tayo yung method natin. Okay? Kung sakaling gagamitin ng isang company ang NRV method, i-consider muna niya kung yung karagdagang sales price ba dahil sa pinrases mo siya further ay mas malaki doon sa madadagdag na costs. So, kumbaga, ganito yung analysis natin. Yung incremental revenue is greater than incremental costs. Kasi syempre, obviously, gagastos ka na nga dyan. Dapat madagdagan din yung kanyang selling price. So kung mas malaki yung cost kaysa dun sa nadagdag na selling price, di wag mo siyang i-process further kasi parang pampalugi lang yan. No? So para makuha naman natin yung NRV, so ang NRV natin, yung final sales price, if processed further, so per ton, if processed further, so kunin natin dito yung kay breast, kay ground, tapos kay whole. Yan. 3,200, 2,100, then 1,500. Tapos yung ating separate cost per ton if processed further, separate cost if processed further, yan yung nasa taas nating given. So dito pag-aadin na natin itong dalawa. So total cost natin, kasi ibebenta mo na rin naman dapat siya kasi nga pinrocess further mo siya. So yung ating separate cost if process further after split off. So after split off to after split off. So you have 300, 200, tapos 110. So you have 300 kay breast, 200 kay ground, tapos 110 kay full. Then ang approximated NRV at split off, kumbaga parang ito kasi yung after split off, tapos ito yung cost mo after split off. So pag minus mo siya, parang
yun yung magiging at split off niya. No? So this is 2,900, 1,900, and 1,390. So ito na ngayon yung gagamitin mo parang selling price niya, may multiply doon sa ating tons produced or quantity produced to get our sales value. And then yun na yung magiging basis mo ng percentage. Okay, so tuloy natin. So ngayon nakuha na natin yung ating tons produced para kay breast is 3,800. So this is pesos. Yan, pesos. Yan. Then ito naman tons, 3,800, 2,400, and 2,800. So ang approximated total NRV mo, so multiply mo yung dalawa, 29 times 38, you have 11,020,000 pesos. 19 times 24, 4,560. 1,390 times 28, you have 3,892 for a total of 90,472,000. So kagaya ng sales value split off, kunin mo yung percentage niya. So divide mo yung bawat isang total NRV by the total. So in this case, you have 57%, round off na lang natin, 23%, and 20%. So that should be a total of 100%. And then, pwede mo nang i-allocate yung ating joint cost. So allocated joint cost. Yan. So again, ang ating joint cost is 5,400,000 times 57%. So that is 3,078,000 for breast. 54 times 23% is 1,242,000 for ground. And then 5,400,000 times 20% is 1,080,000 for wool. So, dapat equal silang tatlo sa 5,400,000. Then para makuha mo naman yung joint cost per ton, divide mo na lang yan sa kanyang tons produced. So 3,824 and 2,8. Okay? So in this case, 3,078,000 divide 3,8. So meron tayong 810. Tapos ito naman, 1,242 divide 24 is 17.50 pesos. And then 1,080,000 divide 28 is 385.71. So again, iba ulit siya. Yung kinalabasan ng ating allocated joint cost, iba dun sa ating sales value, iba dun sa ating physical measure method. So dito, again, kapag tayo magsasagot ng NRV method, ang i-consider mo is yung final sales price niya kung ipaprocess further. Tapos, yung separate cost niya, tsaka yung marketing, kung meron, kung wala, dito na lang separate cost, ima-minus mo dun sa ating final sales price para makuha mo yung NRV at split off. Kumbaga parang inatras mo siya. Okay? Kasi halimbawa, ito yon. Let's say ito yung ating joint process. Ito yung ating split off point. Tapos, ang pag-produce ka ng tatlo. Okay? Tapos, pinrocess mo pa siya further. Ito na yung final sales price niya. Tapos, ito yung kanyang separate cost if processed further. So, dahil may minus mo yung separate cost sa final price, parang umatras tuloy yung ating NRV. So, ito yon. Yan. At split off ulit siya. Kaya siya tinawag na approximate NRV at split off. Then, dahil siya ay per ton pa lang, itong mga NRV natin, per ton pa lang yan, okay? Multiply mo pa siya sa total tons para makuha mo yung total NRV. Then, so on and so forth. Kung i-compare natin, no? Sabi nga natin, as long as yung incremental revenue is greater than the incremental cost, pwede naman natin gamitin tong method na to. Or i-process further natin siya. Kasi ba't ka nga naman magpa-process further kung mas malaki pa yung additional cost kaysa sa additional revenue. Halimbawa, anong incremental revenue ni Breast? Kukumpara mo yung T2 minus 2A.
o yung kanyang sales price. So may karagdagang 400. Ito 2,1 minus 1,8. May karagdagang 300. Tapos ito 1,5 minus 1,2. So may karagdagan ding 300. Tapos ang magagastos mo naman is incremental cost mo 100, 160. So may karagdagan ka ring profit. So pwedeng i-process further siya kasi tataas pa yung profit natin. So kung journal entry naman ang pag-uusapan natin, yan, dahil nga halimbawa, kung pinrases further itong breast, magiging siyang ano, let's say, pag pinrases further siya, si breast ay magiging deli. Halimbawa, from breast magiging deli. Yan. Ground, magiging sausage. Tapos, cool, magiging marinated. Yan. So, kung sakaling gusto ni company na i-process further, ito yung process further or further process. Ito yung at split off. Gagamit siya ng mga units produced nitong mga at split of products, joint products, para makapag-produce ka ng panibagong product. Halimbawa, si breast nga, naging deli, si ground, naging sausage, tapos si whole, naging marinated. So, next ko assuming ipaprocess further siya, si breast, let's say, gumamit siya ng 1,000 tons of breast para maging deli. Tapos gumamit naman siya halimbawa ng 900 tons ng ground para maging sausage. Yan. Tapos gumamit naman siya ng 1,200 na whole chicken para maging marinated. Yan. So marinated chicken. Nung pinrocess further itong tatlong products natin, breast, ground, tsaka whole, nakagastos tayo ng 100, 100, tsaka 60. So ito na nga yung kasama na siya dito, di ba? Ayan. So itong 300, 200, tsaka 110, magkasama yung marketing cost tsaka separate cost. Ayan. Pero halimbawa, nung pinrocess further nga itong tatlong products, nagkaroon tayo ng bagong products. Tapos, pinrocess further ulit. So, additional processing cost. So, may additional processing cost itong si deli, si sausage, tsaka si marinated. Let's say, gumastos na naman ng panibago na 90 pesos per ton si deli. Si sausage, 78 pesos per ton. And then, 63 pesos si marinated. So, paano magiging journal entry natin? So, ito na nga yung marketing cost, no? So, ililipat mo ngayon yung work in process na napunta dito sa tatlo, galing kay joint cost, ililipat mo ngayon papunta kay bagong product. So, work in process, deli, work in process, sausage, tapos work in process, marinated. Yan. So, magkano? Gamit yung ating na-compute na per unit dito, yan, 810, 17.50, tapos 385.71. Multiplied by the number of tons na na-produce natin. 1,000 kay deli, 900 kay sausage, tapos 1,200 kay marinated. So, multiply natin, 810,000 465,750, and then 462,852. Then credit yung kanyang pinanggalingan. Work in process, breast, work in process, ground, tapos work in process, whole. Yung amounts nila. 810, 465, 750, and 462, 852. Tapos, dahil ipaprocess further pa nga natin itong tatlong bagong products natin, bagong entry ka ulit. So, debit, working. Ito kasi, nilipat mo na dito sa tatlong yan, nilipat mo na sa tatlong yan, yung joint cost, at saka yung
separate cost. Yan, yun ang compute natin kanina. Tsaka yung marketing cost, nandyan na rin. Pero ito, wala pa to. So, gagawa ka ng bagong entry. Okay? So, pero yung entry para ma-recognize mo yung joint cost, edi yung debit work in process, chicken processing, parang yung katulad sa unang video natin. Debit work in process, chicken process, tama, debit work in process, chicken processing, 5,400,000. Credit, various accounts, 5,400,000. Tapos yung ililipat mo na, ito na siya, ililipat mo yung mga joint cost. So, debit work in process, breast, debit work in process, ground, debit work in process, full, credit work in process, chicken processing. Tapos itong mga amounts natin. Ito, ito na yung pagkatapos after nun. Okay? Sige, isusulat ko dito ha para at least ay ano kaya. Yan, ito yung unang naging entry, work in process, chicken processing, 5,400,000. Credit, work in various accounts, ito yung unang entry. Nung ni-record lang natin yung joint cost. Nung ililipat na natin yung joint cost sa mga joint products, debit work in process, breast, work in process, ground, work in process, pool, tapos work in process, chicken processing. Anong mga amounts niyan? E di kung ano yung lumabas sa computation natin. 3,078,000. Okay? 1,242. 1,242. And then, 1,080,000. 1,080,000. Credit, 5,400,000. So, nai-record na natin yung joint cost. Inilipat na natin sa mga joint products. Tapos, from the joint products, inilipat naman natin sa mga bagong products na naging processed further. So, ito nga yun. Pero hindi lahat. Kasi, out of 3,800, 1,000 lang ang napunta kay Delhi. Out of 2,400 na ground chicken, 900 lang ang sa sausage. Out of 2,800 na whole chicken, 1,200 lang yung napunta sa marinated. Kaya hindi buong amount. Kung sakaling buong amount, edi yung magkano yung joint ko sa napunta, edi yun yun, ililipat mo lang. Pero hindi siya lahat. Okay? Tapos, kung ipaprocess further pa natin siya, okay? Kung ipaprocess further natin siya, bagong entry ulit yan. Work in process, daily, that's 90 pesos per ton times 1,000 tons. Kasi 1,000 daw. So that is 90,000. Debit, work in process, sausage. That's 78 pesos times 900 tons. So that is equal to 70,200. Yan, 200 yan. Debit, work in process, marinated. So that's 63 pesos times 1,200 equals 75,600. Then credit, various accounts. Yan dyan yung ating mga pwedeng labor, pwedeng materials, pwedeng overhead. Yan. Kasi panibago yan eh. 235,800. Okay? Tapos pag siya ay tapos na, edi finished goods na. Yan. Pwede mo pa rin kung ibenta yung breast ground and whole as is kung hindi mo siya ipoprocess into new products. So, may sarili din silang finished goods inventory. So, medyo maraming kinukonsider ang ating NRV method. Pero basically, ang ating i-consider pag nagsasagot tayo ng allocated ito, kung sasagutin natin yung allocated joint cost, una, hanapin mo yung final sales price ng bawat product, tapos kunin mo yung separate cost, i-minus mo sila, makukuha mo yung approximate NRV, then multiply mo yung number of tons produced, ito na yung ating approximate total NRV. Then gamit yon, makukuha mo yung mga percentages nila, then yun ang gagamitin mong pang-allocate. So, yung isa nating ginawa, nag-create tayo ng scenario, what if yung joint product, pinrocess further pa natin into a new product. So, that's a different scenario. Pero again, ito lang naman yung hinahanap natin. Paano ina-allocate ang joint cost using NRV method. So, tapusin natin yung lecture natin dito. I hope malinaw yung ating naging discussion. Kung medyo naguguluhan kasi ang dami nating ginawa,
Ulitin mo lang yung video ulit tapos ay aralin mabuti. I'm sure makukuha mo yan. So, again, wala akong sinasabi sa inyo. Mag-aaral kayo mabuti, sipagan pa ninyo, and I'm sure magiging okay ang lahat. So, ingat kayo palagi. Bye-bye!